guys. Ayan. 5 na. Yun siya oh. Babay na. Pasok na. Ayan, madilim pa. 5 o'clock. Ayan guys, yung storage namin ng mga cups, mga kagamitan. Parang ano dito eh. Hanapan ng, pero nakalista naman dito yung mga inventory ng cups. Yun. Minsan nakakatakot kasi walang ilaw minsan. Ayan. Hanap tayo ng isang box na 12 inch. Ay naka. Problema na naman dito sa trabaho, saka yung sa sasakyan. Mamaya kwento ko sa inyo yung tungkol sa sasakyan, pero dito sa trabaho meron kaming order ngayong ginawa, bukas ang delivery. So lahat ng gira-rush, medyo masaklap lang kasi lalaki ng pipe, so na-stress na sila, alam niyo naman. Pero makakalagpas din naman. Ayan. Ito yung lugar na minsan naramdaman dahil nga ayan, tuturo ko kayo, puro pintuan. Ayan, paikot hanggang doon sa dulo na yan. Pag umaga yan, patay pa lahat ng mga ilaw, bubuksan pa yan. Ayan. Trabaho is trabaho. Ayan, kumuha rin tayo ng lubid pantali dito sa mga tubo. Para ka lang nag-grocery dito eh. Ayan. Kaso malalaki nga lang. Guys, kakauwi lang natin. Galing ako sa ganda naman ito. Ganda oh. Diba? Nakakatuwa lang din talaga yung nature dito eh. Ganda. So yun, kakauwi lang natin. Galing ako sa Mr. Transmission. Maya kwento ko sa inyo, pero checkin ko muna yung transmission fluid ko kasi may masama tayong balita dito sa truck. Dungisi, ang dudumi. Mag-i-snow na naman, so nagre-ready na. Tapos eto naman, may problema na naman tayo, kami pala. Pero ganun pa man eh, parte ng buhay ang problema eh. Checkin natin yung ating transmission fluid dito sa harapan. Kailangan natin malaman kung anong yung mga bukol-bukol eh. Okay lang yan. Yan ang ating engine bay. Teka muna. Ito yung dipstick niya eh. So mahaba. Kulay pink pa naman yung yung liquid niya.
Ayun, ang ganda ng ano, ng ating sky. Yan. Ang problema natin dito ay sa tungkol na naman sa ating transmission daw. Yan. Medyo malamig. Palamig na kasi next week. Bali hindi na pala abutin next week. Parang Friday pa lang. Parang mag-snow na naman. Tapos baka daw mag cold snap ng 20 sa Sunday. So biglang lamig na naman. Yan. Medyo ready tayo. Kaya napansin ko lang nung nakaraan kasi. Nagda-drive ako tapos 100 to 100, parang packet yung acceleration ka ng 100, 110. Medyo maano yung sasakyan, medyo nanginginig siya, pero nagtaka ako kasi lang din nangyari yun. So medyo matagal yung panginginig niya. Tapos nalagpas ako yung 110, nawala. Tapos parang di ko pinansin, after ilang days ganun na naman. So medyo na ilang ako, kaya nagpa-check up ako kanina ng transmission. Sakto, kararating lang nito si Jonas. Malamig ba? Lumalamig na, ano? Malamig na. Sasama nila ulit, malamig. Mag-i-snow na nga sa Friday yata Friday o Saturday, parang ganun. Nag-iwali na kaya okay. Malapit na, konti na lang. Ayun. Sinisingil ako, alam mo kung magkano? Doon sa truck. Hindi pa na-check up hindi pa nakakabitan ng mga aparato kasi sabi niya, anong speed ba dapat, anong speed ba nung nanginginig sa iyo yung truck? Sabi ko mga 110. In-appointment nila ako ng 3. Sabi niya 3 o'clock. Sabi niya hindi na tayo makakapag-drive ng 110 dito. Kahit sa Stony, sabi niya ganyan. Kasi sobrang dami ng traffic. Sabi ko, ba't pinupunta mo ako ng alas 3? Oo. Alam mo ba lang ganun Tapos sabi niya, I know that you know the problem sa truck mo. Sabi niya ganun. No, sabi ko, hindi ko alam. Kaya nga ako nandito Tapos sabi niya, may problema. Sinusunga ngayon ang dinidemanda nga ngayon ng GM dahil sa faulty nila, yung torque drive tsaka ng transmission. Sabi ko, hindi ko alam Tapos sabi niya, we're looking at 7 grand. 7 grand? Sabi ko gano'n. Ako yung manginginig Ako yung nanginginig Sobrang mahal nga. Tapos sabi niya, iwanan mo na lang if you could leave your car here or your truck here, sabi niya ganyan, for the day. Then we're gonna test it tomorrow morning, sabi niya ganyan. Before something else happens, sabi niya, baka maging worse pa yan. Sabi ko, wala akong wala akong panggamit sa trabaho. Tapos sabi niya, if you don't leave it, you won't have any truck anymore. Sabi nga sa akin. Sabi ko, patay tayo dyan. Parang alam ko yung mga salitaan na gano'n Sabi nila gano'n mananakot pa Kaya nga, sabi niya, baka ma-save pa natin yan, ma-half pa natin yung price nung babayaran mo. So may naging half na yun. Naging half na. Nalungkot siya nung umalis ako Sabi ko, I'll just come back tomorrow. Sabi ko ganun. GM ba siya mismo? Hindi, Iba siya, no? Mr. Transmission. So, pumunta ako sa Mr. Transmission kasi inaakala ko na baka doon yung problema. Pagdating mo pa lang doon, hindi natin na-test. Alam na kagad nila na yun yung problema. Tapos binigay na kagad yung presyo. Although meron kaming nakalaan na pambayad doon kasi nga, di ba, na hail damage yung truck. Tapos ganyan yung sabi nga ni Carla, pagawa mo na. Sabi ko, hindi naman ganun kalala kasi nilolong drive ko pa hindi naman nanginginig. Tapos sabi nung kasama ko, si James, sabi niya, di ba kilala mo si James? Sabi niya, magtanong ka muna sa mga ibang mekaniko kasi pag dinala mo talaga doon, titirahin yung transmission mo noon. Tsaka yung mga panloob nung yung torque drive, sabi niya, kasi yun ang nila specialty nila
Di nila sasabihin sa engine yun. Sasabihin kagad nila ang problema doon sa sa transmission. So, yun. Sabi ko, oo nga, sabihin na natin ganun. Pero ako, ang hirap naman bigla ko na sasabihin ganun sa akin. Tapos, 7,000 kagad yung babayaran ko. Parang alam niya na kagad na magbabayad ako ng ganun eh. Sabi ko, ang hirap naman ng ganun. Kasi sinuggest niya yung lugar na yun. Pinagawa niya yung transmission niya doon. Yung lumang truck niya. Oo, siya nagsuggest noon. Sabi niya, magaling yung mga yun. Ay, baka magaling. Alam mo, magkano binayad niya doon sa rebuild ng transmission niya? 1,000. Hindi ko alam eh. Pero ano na yun, parang 10 years ago na raw. Hindi, pero recommend niya talaga eh. 1,000 lang pala eh. Kaya nga. Meron ako nakita rito sa mga forum, sa kung ano yung pwedeng malaman kung paano. So, tatry ko muna yun. Spend muna ako ng mga 50 o 100 bucks para lang doon sa fluid. Tapos, tsaka pag hindi nag-improve within after 20 kilometers lang malalaman mo na kagad daw yung improvement doon eh. Yun. Tsaka natin dadalhin sa kanya uli or maghanap tayo ng ibang mekaniko. Hindi ko na nga na-vlog eh. Magbablog sana ako kaya ang bilis ng mga pangyayari. Sinabi ka agad yung presyo eh. Napaalis na kagad ako eh. Sabi niya, babalik ka bukas. Sige, I'll try. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, balik ka 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock umaga. Sabi ko, paano may work ako? Sabi niya, ikaw, pag inuna mo yung work mo, Baka wala kang truck. baka mawala. Masira yung truck. Sabi ko, pucha. Bakit ganun? Bakit ganun? Sabi ko, tumawag nga si James eh. Tinawagan ko nga siya eh. Binessage ko siya, tapos tumawag sa akin. Tinanong ko anong nangyari. Sabi ko, kapag ganun lang din, sabi ko parang tinitreat niya ako doon sa mga ganun eh. Sabi niya, try mo muna sa iba. Sabi ganun. Kasi mukhang dollar na at pagpasok mo pa lang sa baka dollar sign na agad yung itsura mo eh. Sabi ko, hindi. Hindi ka ako. Hindi basta-basta ako. Hirap-hirap ng trabaho. Hirap kumita ng ng dollar dito. Tapos, ganun-ganun lang. 7,000 agad. Ay, naka. Pero, magkano muna tayo ng second or third opinion sa mga ibang mekaniko. Medyo mabigat nga lang sa kalooban na malaman na ganun kalaki yung gagastusin. Kung sa kanila ako pagagawa. Yan. Yun ang problema natin ngayon. So, research ko muna kung ano yung mga magandang solusyon dyan. Kailangan din kasi medyo may alam kayo. Pag alam nila na wala kang alam, lalo kang matataga. Nako, lalo na sa Pilipinas. Sa mga motor pangalan, tsaka sa mga kotse dun, minsan talagang naranasan ko rin yung mga tatagain ka sa motor lang yung gamit mo nun. Bababa yung makina, nakapalitan yung mga cylinder, ganyan. Ay, may mga ganun talagang diskarte kahit pala dito meron din. Pero syempre, mahirap din naman manghusga pero hanapan muna natin ang solusyon. Pero mabigat kasi yung 7,000 eh. Hindi basta-basta eh. Hindi basta-basta napupulot. Lalo sa klase ng trabaho namin na bawat patak ng pawis mo nalalaman mo yung halaga nung kinikita mo. Medyo mabigat lang talaga. Kasi parang may anak ka na na nagkasakit. Kasi yun nagdadala sa'yo sa trabaho. Kung may pupuntahan man kayo o mamamasyal kayo kasama yung pamilya, sa kanya kaming sasakay doon sa sasakyan. So, kailangan talaga medyo ma-maintain yung niya nga. Sabi nga namin ng mga nakakaraan, nung nakuha namin yung pera doon sa hail damage na ilalaan namin siya yung pera na yun para doon sa pagpapagawa or kung anumang emergency ang pwedeng mangyari. Huwag naman sana. Kaso nga yan nga. Pero ganun talaga, di ba? Problema, biglang dumarating eh. Kaya checkin muna natin. Hello guys, gandang gabi. Actually, nakakain na kami ng hapunan. Katatapos ko lang din magluto ng baon nila for tomorrow. Pang umaga kasi ko kaya niready ko na rin lahat. Luto ko na pretada. Enough lang yan para sa kanilang tatlo.
half fritada. Pero yung ginamit ko na yan, chicken thigh na boneless. Para hindi sila mahirapan pagkakain. Tapos nag-ready ako ng champurado. Almusal naman nila bukas ng umaga. Ayan bigotilyo to Bakit ka na? Pagpapasok ng umaga, wala kang bigot. Pagdating ng gabi, bigotilyo ka na. Puro problema. Puro Mas mababa. problema Ang problema ka dun daming sa trabaho, nirarush kami doon sa 10 tubo. Kararating lang kahapon, ibe-bend pa, i-inspect pa. Kailangan tapusin na. Bawat inspection nun, may point dun sa tubo yun. Ang tagal nun. Tapos, pinablas, sira yung compressor, yung isa hindi gumagana. Hindi talaga maiwasan yung mga aberya. Sunod-sunod nga So, nagkakamot na sila dun. Ginawa napinturahan namin isang batch, yung isa hindi pa. Dumating na yung si Glenn, yung sa shipping namin, chine-check na. Oh, ready na ba yan? Kasi bukas ng umaga, kukunin na yan. Kamot si James ako, gagawin ko lang kung ano yung gagawin Kasi kanina hindi naman siya makapag-overtime. Nag-OT pa rin sila ilang minuto. Dahil nga dinala niya yung sasakyan sa Dun sa transmission shop. Kaso, alam mo na, ayun nga, nakwento ko na kanina, parang Pilipinas din yung datingan. Alam naman baga, sabi nga nung kasama ko na Canadian si James, sabi niya, it's obviously pag dinala mo sa transmission shop, sasabihin nila may sira yung transmission mo. Kanina nung dinako ng mga mga reasons tsaka yung mga causes bakit nagkakaganon. Sinasabi nga nila yung torque converter. Yung torque converter kasi nandun sa dulo yun ng transmission. Pag dinala mo doon sa shop, sasabihin nila, kahit yung torque converter lang daw yung nasira, sasabihin nila, nadamay na yung buo. Tapos magkano ang 7,000. 7,000 daw. Ni wala pa nga yun Hindi pa Hindi pa chinek. tinitingnan. Kahit na, hindi pa nakikita itsura ng Tapos ang nakakainis doon, kinuha yung appointment kahapon. Nagtumawag siya. Sabi, sige, punta ka ng 3:15. Yung daan na yun, kapag anong oras, rush hour na yun Malapit kasi sa, sa Chinook Mall So nagpunta siya ron. Tapos pagdating doon, wala nang oras Hindi na namin matetest. Hindi nila kinuha yung appointment. Sinayang na yung oras, syempre. Pumunta ka pa rin. Na-traffic pa ako. Tapos wala, expect mo ganito yan, ganyan. Aabutin na gano'n. Wala pang check. Samantalang nung kumuha siya ng appointment, sabi sa kanya, tignan natin para malaman natin kung ano diferensya. Hindi ko nagustuhan lalo na yung sinabi niya na iwanan mo na yung sasakyan mo. Sabi ko, paano ako papasok sa work kung iwanan ko yan? Wala akong extra na sasakyan. Pag di mo iniwan yan, baka hindi mo na magamit yan. Pag nasira, tuloy-tuloy na masisira yan. Pag iniwan mo rito, baka ma-half pa natin yung price. Mahabol pa natin yung problema, sabi nga. Alam ko na. Alam ko na. May presyo kagad na binigay, wala pa man din. Minsan talaga kailangan matuto ka rin humindi. Oo. Kasi iba, pag hindi alam, ganun ba? Talaga ba? Oo, malaking Kasi maraming problema yan. pwede kang kumbaga, para ka namimili, pwede kang mag-shop around. Same thing sa ganun, yung mga pag-aayos ng sakyan, kailangan mga mekaniko. Kailangan marunong kang magsalita, ibig sabihin. Parang, hindi man dito sa Canada, sa ibang bansa o sa Pilipinas, kailangan marunong kang maging wise ka sa pakikipag-usap doon sa mga yan. Tsaka pakiramdaman mo, ako naramdaman ko agad yung niya Kasi ang dami niyang kausap sa telepono. Wait. Tapos kausap siya. May mag-explain sa akin. May tatawag siya. Tapos pag tatalikod lang siya ako, kailangan ko na yung parts na yun. Sabi nga, ibig sabihin, nadidelay yung mga work niya, tsaka yung mga parts niya. Pag ginawa nila yun, napakalaking parang binaba yung makina. Tsaka hindi. May presyo ka kaagad Yun ang mahirap presyo ka kaagad nang wala pang sinecheck. Sana kung nakita mo nang binuksan, tinignan, tsaka sinabi ganito problema, wala Nakakuha man kami ng pera doon sa although may talaga nakahanda, naka-ready kami para doon sa... Nakuha man natin yun, hindi naman siya ibig sabihin na extra money yun.
Hindi, ibig sabihin, hindi basta-basta magpapaloko ka na lang na Oo, yung ganun, nakuha diba? mo na yun kasi just in case na dumating yung mga ganyan pagkakataon or let's say magpalit ka talaga ng sakyan later on, hindi man ngayon. Yun na yung pang down mo. Tapos nga, wag ka nga talagang pwede ka magpa-check muna sa iba. Di might as well punta ka na sa mismong GMC, di ba? Tsaka yung problema pala na yan, hanggang sa 2019 na mga model, 2020, yung torque drive niya, ang nasisira, nadadamay lang yung transmission. So, pag nag-overheat lagi raw, ganun. So, may mga option sila na so, umorder na ako yung specialized na lubricant para do sa sa torque drive tsaka do sa transmission niya. Ay, sa torque converter pala. Ang laki. So, Sana pag mag-work. umuha ka agad dun, pag na ka sa kanila, na-intimidate ka, sige, okay lang agad. Hindi ako ma-intimidate sa 7. Hindi talaga eh. Hindi ako Kailangan, mabibigla sa mga ganun eh. Kasi alam ko, nabigla ako doon sa presyo niya. Pero yung mabibigla ko na, sige, okay, umpisa mo na. Hindi. Kung sabi nga nung kasama ko, mag-shop around ka, punta ka sa dealer. Tanong mo kung ano pwede nilang gawin. Huwag mong sabihin na alam mo na yung problema. Kasi talaga naman hindi ko na maalam eh. Marami kasi kasing option din pwede eh. naman i-check yan na okay, ganito. Tapos nasa sa'yo, magde-decide ka kung itutuloy mo, kayo magayos o hanap uli ako ng iba. Tsaka ako, diretso, sabi nga mas diretso pa ako sa mga, sa mga Canadian. Pag sinabi ko, wala akong ganyang kalaking pera para gawin yan. Sorry. Malaking pera din yun, ha? Hanap na lang ako ng iba. Ginagano ko talaga, kagaya ng dati, di ba, yung sa GMC nun, yung pinagawa namin, although hindi nila sinasabi na pasok pa doon sa warranty, alam mo yung nag-overheat yung hindi pa pasok pa siya sa warranty, pero china-charge nila ako ng magkano, 700. Tapos sabi ko, may warranty pa to under warranty pa to ng, ng 1 year Ayun, nagbayad lang ako ng labor ng 100, may get. Mas kailangan tagalan mo, kabasado mo lahat. Oo. Mahirap na pagka mga ganun eh, pera-pera usapan. Hinahanyo niya ako kanina, sinusubukan niya, ano bin-number niyan? Sabi ko, hindi ko kabisado yan. Tapos sabi niya, pakicheck mo, di chinek ka. Sabi niya, kinuha mo ba yung bin-number? Tapos sabi niya, sabi ko ganun. Tapos sabi niya, Akala mo, di ako marunong kumuha ng bin-number. tapos sabi niya, ilang speed yung mo? Truck mo? 8 o 6? Nakalagay niya, di ba? L6 93. So, ibig sabihin yung L tsaka yung 6, yung 6 speed siya. So, sabi ko yung 6 speed. Okay, sabi ko. Titikin niya talaga, alamin niya kung may alam ka doon sa sasakyan mo eh. Kung wala, lalo ka madadali. Ayun, Dito hindi po pwedeng yung oo ka lang na oo nga, di ba? Kailangan wise ka. Kasi laki. Pag in-convert mo sa pera natin yun, laki na. Hindi, although hindi mo naman kailangan i-convert doon sa pera natin na sa Pilipinas. Pero sabi nga ni Carla, pwede mo na i-pan-down yun Oo, sa laki. Pero Kaya syempre, tayo na ma-fix ng maayos. Papa-fix. Pero wag lang yung gano'n na wala nang sabi-sabi. Walang ganun na tingin-tingin agad yung pala. presyo. Sabi ka agad, walang tingin-tingin. Ganun na agad yung presyo niya eh. Don't be surprised. Ito yung price niya. Lalo ngayon, nag-iisip nga kami na yan yung medyo mag-ayos ng konti sa kwarto. Parang yung closet namin, balak na yung Parang renovate ng Kasi gusto ko konti. i-declutter na yun, tapos maglagay ng mga extra storage kasi yung walk-in namin. Sikip na eh. Sikip kasi di ganun Hindi masyado maganda yung mga... pagkakalagay nila ng storage. Tsaka wire shelving. Kaya kung ba inisip namin mga para dito, tapos bigla magkakaroon ng ganyang gastos, di ba? Hindi biro yun. Kaya muna kami dyan. Hanap ng option. Nakatulog na, kahit lip na nga ako kanina, kakapanood ng mga sa YouTube, tsaka kaka-check sa internet ng mga solution eh. Natututo rin ako. Actually, natututo ako doon sa mga pag-research na ganyan kung ano yung cost, ano yung pwedeng maling Lahat ng option option. yan, available na talaga, totoo. Pag nag-YouTube ka, nag-Google ka, makikita mo na, magkakaroon ka ng idea. Basta alam mo lang kung ano yung isa-search mo. Kasi baka magkamali ka rin ng pag-search mo. Iba rin yung maibigay sa'yo na advice. Diba? Kaya hanapin mo talaga tsaka specific na
na ano pangalan nito, na topic na kailangan. Yan, sa malaking bagay. Mga YouTube. Lahat yan ang mga napag-aralan niya, mostly mga YouTube. Kaya nga eh. Yung sasakyan sa kotse, may pinalitan ka rin, di ba? Sa YouTube mo lang pinanood yun. Yung yung sa kanya, yung lagi kasing biglang tumataas yung RPM niya eh. Eh, sabi, palitan daw yung ano ba yun? Parang yung, saan ka ba na? Halo ko na to. Kumukulo na habang nagbablog eh, nagluluto eh. So, ako rin yung nagpapalit ng mga ignition coil, yung mga ganun. Yung spark plug. Although, halos naman lahat medyo alam naman na nila rin yung mga sasakyan. Iba kasi dito. Kasi pag umasa ka talaga sa mga mekaniko, konting ubus ang pera mo. Mas mahal kasi pati ang labor. Kumbaga, hindi basta-basta lalo pag pumunta ka sa mga shop talaga na kilala na. Tapos yung laborer mo, kagaya nung kasama ko. Hindi kasi sa Parang Pilipinas, zombie maglakad. may tropa kami na mga mekaniko. Ah. Pakaya naman to. Magkano lang singilin sa'yo. Eh dito, di uso yung tropa-tropa na ito. Papainumin ko lang yung mga yun eh. Ayos na eh. Hindi mo na nga babayaran eh. Bili na lang ang mga ng pulutan. Ayos. Although meron man dito kapag may kakilala kang mekaniko, mas less. Oo, yung mga Pilipino rin, di ba? Kaya lang, syempre, mahirap din masanay sa ganun. Kasi parang yun. nandito ka, sanay ka na hindi uso yung mga ganito. Hindi uso yun. Hindi ka gaya Kasi sa yung Pilipinas. oras babayaran mo talaga dahil mostly ang mga yan, busy din sa trabaho. Minsan may mga mekaniko rito na Pilipino, parang side hustle lang nila yun. Parang ikaw naman syempre mahihiya ka kung gano'n ang gagawin mo na, pare, pakiano naman to. Meron kaming na-encounter nun. Actually, nung bago pa lang mag-winter nun, magpapalit sana kami ng gulong. Hindi rin naman namin expect na backyard lang yung shop niya. Sa bahay lang. So sa garage. Pagdating namin, yung sinipa-sipa niya yung gulong. Ang laki nito sabi ganun. Pero kaya siguro yan. Pero hindi, nung time na tumawag tayo sa kanya, sabi niya, okay, sige, kaya yan. Anong model? Anong year? Anong size ng gulong mo? Anong size ng gulong? Bigay ko, 22. Tapos, yung rim, ganyan. Ganito yung laki. Sige, punta lang kayo. Punta kayo. Pagpunta namin, sinipa-sipa pa. Siguro kaya yan. Kaya natin siguro yan. Laki. Sabi nga, nagbubulungan eh. Kaya nung pag-alis namin, na rin ako. Hindi pa yun. Ang una pa sabi niya, ay, boss, pasensya na. Malaki pala yan. Malaki pala. Parang hindi kaya. Sabay sabi nung isa na nagpapalit talaga ng gulong, hindi, kaya yan. Sige, pwede yan. Parang nagkatinginan kami. Parang alanganin. Alanganin na. Tapos sabi pa niya, okay lang ba kung medyo parang okay lang kung medyo magkaroon ng pingas o ano yung rim eh. Sabi ko, dear. Ibig sabihin, walang makina. Pag gano'n. Dear. Wag na. Sabi ko, delikado. Sabi ko, baka madali tayo. Sabi namin, pasensya na. Sabi niya, sige na. Sabi niya, balik kayo. Kanabukasan. Kasi nga, naghanap kami ng time na yon, wala na kaming magpapalitan. Busy na, magwi-winter na eh. So, nakita lang namin siya sa marketplace ba? Sabi nakalagay sa may shop siya, di ba? Shop. Yung pala sa backyard. So, sabi niya, alanganin eh. Yung isa, oo. Pero yung mismong parang may-ari, ayaw, alanganin daw. Tapos sabi, sige, pwede, balik kayo bukas. Na gano'n kami, sabi ko, wag na. Pagka gano'n, medyo alanganin ang sagot. Ibig sabihin, kung confident na sinabi, sige, balik kayo kasi busy pa kami. Kaya yan. Hindi nagtalo silang dalawa yung, hindi, kaya yan. Ako, hindi, wag na. Hindi, tsaka sa tanda na ba naman namin ito eh, marami na rin kami mga na-encounter na iba't ibang klase na tao. Alam mo na kagad, ramdam mo na kagad kung genuine yung tao or or medyo may alanganin o nararamdaman mo kagad eh. Kagaya kanina, nararamdaman ko kagad sabi ko nga. Sabi nga niya, ramdam ko na din eh. Talaga? Ramdam. Totoo naman yun, pagka nakausap mo ang isang tao, kahit sa unang lang, medyo magkakaroon ka na ng... May mga nakakaharap na rin kami na tao, alam mo na kagad eh. Alam na namin sino dapat namin iwasan at saka yung samahan, ganyan. Although naman kami talaga sobrang daming namimit kasi barkada, busy rin naman talaga kami sa trabaho mostly. Nakakalubilo namin sa trabaho lang.
Tapos may mga ilang kaibigan kami. Hindi rin kami pala punta ng mga party para makamit ng maraming tao. Hindi Pero na. hindi ibig sabihin na konti na meet namin. Kukunti yung kaibigan. Ah, Masamang tao. Parang ganun. Hindi naman. Hindi naman. Kaya lang, pag naramdaman kasi namin na medyo off, wag na. Ayun. Tsaka, Chika natin. ganun ang buhay. Problema na naman. So, ganun Pero talaga. problemang kayang solusyonan. Parte ng ng buhay natin eh. Tsaka na-expect na totally sa kanya kasi 8 years na rin yan. 8 years na. So, may Wala edad naman kami na. naging major problem ever since nun. Meron ba? Wala, no? Ang naging problema ko lang nga dyan yung... Kasi pag winter yan, sumasara yung hood. Ay, yung niya, yung grills niya para ma-maintain yung init ng makina. So, pagdating ng summer, hindi bumukas. So, mag-iinit talaga yung temperature ng makina. Eh, may sensor yan. Pag nag-sensor siya, nagsha-shutdown yung makina niya. Slow down. Yun, nadali kami dun. Pero, ang Pero under warranty pa naman kasi under yan. warranty. Tsaka, hindi naman pina-under na kagad. Pagka ramdam namin na iuwi pa namin ni Jonas, hindi na namin pinatakbo. Dinala na namin kagad doon sa shop. Sa shop. Niiwanan nga lang yung susi doon sa di ba? Dropbox. Ganun dito eh. Sige, iwan mo. Iwanan mo yung susi dyan sa Dinrop drop. namin ng gabi, dala ko yung sasakyan, tapos siya nag-drop, piniwan lang namin, meron na silang box doon. Paparada mo lang yung truck mo doon, o kotse mo, o Sila saan. nahanap ko nasa, basta sabihin lang, magparada ka dito, iwan mo. Anong model, ganyan. Patay. Pag nakakuha yung isang buong box na yun, ang daming sasakyan nun. Lahat yung tanga. Lahat. Mamimili pa sila, mga denali pa yung mga... Baka Pero yung di sa mo atin mga ang- alam nun, inside job yun pag nagkataon, di ba? Ganun nga. Ay, oo, nasa loob nga pala ng building, Nasa dahil loob, Dropbox eh. So, sino kung pag kami gumawa nun, ibig Sa loob, sabihin, inside job yun, obvious. Kaya walang gagawa basta. Ay, pinakita ko nga rin sa kanila yung yung kuha na namin ng mga rope, mga takip ng tubo. Nasa trabaho. Puro room. Sabi ko pag umaga yan, pag binuksan ko na yan, napakadilim talaga eh. Parang yung hallway. Parang may lalabas doon sa dulo. At least may kasama ka. Ano kasama? Ako lang. Habang nagpa-vlog ka, kasama mo sila. Taglit lang. Kaya ako lang, pasok lang din eh. Tapos bukas nga pang umaga. So, busy lang. Hindi pa namin ginagamit yung camera pag nandito lang naman sa loob. Pero baka sa weekend gamitin namin. Try natin. Try namin din kasi First time magpunta ng IKEA ng Saturday, hopefully. Hopefully wala akong pasok man. Wala yun. Sana. Titingin-tingin kami ng pwede namin ano nga doon sa kwarto, sa closet. Para ma-organize. Po hindi sila nag-OT pag wala ako eh. Walang mag-stay eh. Lagi na lang ako eh. Pag ako nag-stay, mag-stay din yung kasama ko na matanda. Mag-stay din si Clep. Si Bo. Para lahat nga naman kayo. Sama-sama. Hindi naman araw-araw nandun ako eh, di ba? Hindi naman. Ikang ina kasi talaga hindi pwede kasi priority yung sasakyan. Sasakyan. Pero yung panginginig naman kasi ng sasakyan, may tiyempo talaga siya. Pagdating niya ng 110, 115, ganyan, dun na. Kasi magpatakbo na mabilis. Paano ka pag isang daan lang yung takbo mo, parang namamasyal eh. Totoo naman. Pagdating sa Pilipinas, yung takbuhan, 20, 30. Traffic kasi. Traffic. Dito Puro naman nakamotor pa. yung traffic natin dito, hindi pa rin ganun ka-traffic guys sa Hindi. Nung umuwi kami sa Pilipinas, kala mo mga nakakabayo eh. Puro nakamotor na helmet. Ang dami talaga eh. As in, ang dami. Kaya nga. Pero malapit na. Ilang months na lang. Sana. Hindi pa kami papasa ng request kasi bagong company. Alam nga diba? Pero ako baka mag-file na ako nun kasi kakausapin ko na si James. Baka next week. Oo naman. Kasi hindi pwedeng patagalin. Baka merong magbabakasyon naman. Sabi kasi unahan. Kailangan by department unahan. Pag nauna, si si Clip December yata, parang gano'n. Ako since last year pa ako nagsasabi sa shop namin na uwi ako ng October. Makakalimutin kasi yung visor namin eh. Parang sa amin din. Pag may magbabakasyon, may Nakakalimot. Pero kahit na mamayari, kailangan makauwi.
Ay, no. Kaya yung mga namumblema, alam namin yung problema namin, ano lang yan, minor lang yan. Kumbaga, Wala kikitain yan. Alam ko namin may mas matindi pa na problema. Pero kahit ano pa naman yun, ang problema lagi may solusyon. Ah, Nasa atin na lang paano natin haharapin. hanapin natin yung solusyon. Kailangan huwag tayong magsawa o Huwag kang mapagod. susuko, huwag kang bibigay kung ano mang pagsubok ang dinadaanan mo ngayon sa nanonood na may pinagdadaanan. Hmm. Meron kasi kaming minsan mga nanonood sa amin na Tas magme-message na ay salamat sa sa vlog nyo kasi ganito ganyan, na-inspired ako. Nakakatuwa lang din, nakakataba ng puso. Meron kaming mga nagme-message sa amin na merong karamdaman na hindi na namin din na monitor kasi syempre sa tagal na rin, di ba? Minsan nawawala na ng Tapos ang magme-message na lang sa amin yung asawa yung na alam nyo, pinapanood kayo ni ganito, na ganyan. Nakakalungkot. nakakalungkot. Kahit sabihin nyo din namin sila na hindi kilala namin personal, virtual lang. Pero yung lagi mo nakaka-message mo tapos biglang Bigla na lang di nagme-message, ganyan, or ano. so tataka ka. Hindi naman namin ma-message kasi baka busy or Tsaka wala naman, tsaka wala rin wala oras. rin hindi natin alam baka mamaya mag-message ka, kumusta ka na? Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan pero Ganun naman kasi ang takbo ng buhay natin. Hindi Kaya- natin alam. kaya kung ano man yan, kakayanin natin yan. Yung sa amin, wala. Simpleng to. Alam ko mas maraming dyan. Mas maraming mas mabigat Ang problema. na Lalo yung may mga karamdaman na pinagdadaanan. Yun ang pinakamabigat sa lahat kaya alagaan niyo yung mga sarili niyo, yung mga healthy pa dyan, Pero sabi nga lang, Maintain niya. pag positive ang isip mo, positive positive din yung balik. yung pangangatawan mo, kumbaga, pag laging positive yung kaya iwas-iwas sa mga negative vibes at saka kung anik-anik. Yan lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.